sa kaso ni former President Duterte, ito'y dapat suriin ng mga dalubhasa sa medisina at sa psychology, at kung mapatunayan na hindi na siya capable na humarap sa akusasyon laban sa kanya, yung tamang dapat gawin ng ICC ay dapat pakawalan na siya. Now, it will not answer the question whether he's guilty or not, but rather, yan po ay karapatang pangtao ni former President Duterte na bago siya mahatulan o kahit nga basahan ng sakdal, dapat he is in his right mental faculties. Pag ma-prove na hindi na siya ready, no choice, no, legally ang ICC but to let him free. Yan yung mga inaantay natin, at yan po ang posisyon ng legal defense sa ngayon. Marami din ang nalungkot ng mabalitaan nila itong kalagayan po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pinangangamba nga ng Vice Presidente Sara Duterte ang kalagayan ng kanyang ama matapos nga makatanggap ng ulat na natagpo ang walang malay. Itong si FPRD sa sahig ng kanyang silid dyan po sa ICC Detention Center sa The Hague, Netherlands. May update ho ba kayo, attorney? Gaya nyo rin, no, nababalitaan lang natin sa update ng pangalawang Pangulo, yung sa nangyari. Bago yan, nagreklamo si VP Inday na bumisita, no, yung galing sa ating mga representative ng Philippine government na walang paalam sa kanyang abogado at sa kanyang pamilya. So, for the reason na magkatunggali nga yung stand ng Marcos administration laban sa kay dating Pangulong Duterte, dapat bago inalaw yung bumisita yung kawani ng embahada o ng mga consular office, dapat ipaalam muna sa abogado ni Tatay Digong at sa kanyang pamilya, kasi hindi naman to ordinaryong kaso na walang problema sa dalawa. Meron ngang conflict of position. O nga po mismo ang Vice Presidente inakusahan din nga yung pagpayag ng mga opisyal ng pamahalaan ng Pilipinas na magsagawa ng tinatawag nilang itong umanong welfare checks. Anya, malinaw daw na pang-aabuso sa isang mahina at marupok na tao. At sinabi pa ng Vice Presidente na hindi ipinaalam sa pamilya yung insidente, attorney. Under ordinary circumstance, pinapasalamatan dapat, no, ng isang nakabilanggo ang pagbisita ng mga kawani ng embahada o ng consular office o ng Philippine government under normal circumstance. Pero iba yung sa katayuan ni former President Duterte na yung Marcos administration mismo ang nagpadala sa kanya dito sa Netherlands, dito sa ICC, na kini-question nga hindi lang ng pamilya but ng mga kaalyado ni Tatay Digong yung jurisdiction, no, ng ICC, at the same time ang manner ng pagdala ng Philippine government sa kanya dito sa the Netherlands. That's why hindi ito normal na sirkumstansya kung saan dapat puriin ang gobyerno, bagkos ito'y nagbibigay kaba sa mga kaalyado ni Tatay Digong at lalo na sa kanyang pamilya na hindi maganda yung intensyon ng pagbisita ng mga kawani ng Philippine government sa kanya. Hindi natin alam kasi kung sila-sila lang nandun, walang representasyon si former President Duterte, hindi natin alam anong nangyari nung mga panahon ng pagbisita sa kanya. At yun nga, yung nabalitaan lang na
right after, whether it was on the same day or a few days after, may nangyaring masama nga kay Tatay Digong na nakita raw siyang natumba o unconscious. Opo. Attorney, may schedule ho ba kayo? Kailan ho ba ang possible na pagbisita po ninyo sa dating Pangulong Duterte, kung meron man? Yung allowed lang na mag-personal visit sa kanya ay kanyang counsel on record, no? Dito sa ICC, si Attorney Kaufman, at yung kanyang immediate family. So, tayo nakikibalita rin dito sa mga kababayan nating nakatira dito sa The Hague, no? Kasi very active yung napansin ko, at yung sa mga nakakabisita no, na galing Pilipinas, napansin namin na very active yung Philippine community dito. Talagang mahal na mahal nila si Tatay Digong. At nung unang bisita ko dito, no, that was around the 21st, talagang mga Pilipino galing sa iba't ibang parte ng mundo. No, meron sa Japan, meron sa US, ibang parte ng UK, at gaya sa akin, galing Pilipinas, nagtipon-tipon dito at nagpakita ng suporta kay former President Duterte. So, ganito kaaktibo yung Filipino community dito sa the Netherlands. Opo. At syempre, tulad po ninyo at sa marami pa po nating mga kababayan, ang siyempre ang inaasahan, no, ang tanong nila, kailan ba possible na makakalabas ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, considering, nabanggit nyo nga po, at mismo ang Vice Presidente sa ulat na natanggap niya, hindi po maganda ang kanyang kalusugan sa ngayon? Yung hinihingi ng pamilya ni former President Duterte, that by reason that he is not mentally capable to undergo a trial, dapat for humanitarian reason, pakawalan na siya. Kasi yung isang tao, kung yung mental faculties niya hindi na makakaalala sa mga nangyari sa kanyang buhay o sa mga panahon kung saan siya ay inaakusahan na may ginawa na mali, no? Hindi na siya pwedeng litisin. But sa kaso ni former President Duterte, ito'y dapat suriin ng mga dalubhasa sa medisina at sa psychology, at kung mapatunayan na hindi na siya capable na humarap sa akusasyon laban sa kanya, yung tamang dapat gawin ng ICC ay dapat pakawalan na siya. Now, it will not answer the question whether he's guilty or not, but rather, yan po ay karapatang pantao ni former President Duterte na bago siya mahatulan o kahit nga basahan ng sakdal, dapat he is in his right mental faculties. Pag ma-prove na hindi na siya ready, no choice, no, legally ang ICC but to let him free. Yan yung mga inaantay natin, at yan po ang posisyon ng legal defense sa ngayon. Opo, at kaugnay nga sa interim release na hinihiling po ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang Malacanang po mismo ay may pahayag na hindi po nila hahadlangan ito nga, o kung sakaling ang pagbigyan ng ICC ang hilingan na interim release at paglipat sa ibang bansa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano pong masasabi po ninyo, Attorney? Yan po ang interpretasyon ni Attorney Kaufman sa, I think, sa isang panayam kay Yusek Claire Castro. Pero kung titingnan natin, sumagot naman si Yusek Castro na bale, na-twist raw yung kanyang statement ni Attorney Kaufman. So, hindi natin mapagkaila na
sinabi ni Jose Castro na hindi parte sa kaso ang Philippine government, no? Yan yung kanyang claim, no? At kung titignan rin natin sa mga nakaraan na interview ni Pangulong Marcos, nagsasabi rin siya na walang jurisdiksyon ang ICC, no, sa katayuan ng kaso ni Pangulong Duterte, at yung stand lang ng Philippine government, in-honor lang raw nila yung ating arrangement, not with the ICC but with the Interpol, no? So may kanya-kanya silang stand that they want to project sa publiko to justify the arrest, but ugas kamay sila na sinasabi walang parte ang Philippine government sa kaso. Now, ito yung tanong at ito rin yung explanation. Kung hindi parte ang Philippine government sa kaso ni Tatay Digong o ni former President Duterte, ibig sabihin, hindi sila dapat nakikialam at wala dapat silang pakialam sa katayuan ni Tatay Digong na nandito ngayon sa ICC. Kahit sila mismo ang nagdala sa kanya dito, no, sa ICC. Kung ibig sabihin na wala silang kinalaman o hindi sila makikialam, ibig sabihin, hindi sila nag-o-object o hindi rin sila nag-o-oppose. Kasi paano ka maka-object o paano ka maka-oppose o paano ka makapagbigay ng posisyon kung sinasabi mo na wala kang kinalaman o hindi ka makikialam. So, in a way, no, yung sinabi ni Atty. Kaufman ay may basehan. Kasi paano makaka-oppose ang Philippine government, inamin nito na wala siyang kinalaman sa kaso. Opo. So, sa argumentong ganyan, the only one that can oppose is the prosecution ng ICC mismo, no? Opisina ng prosecutor ng ICC. So, if the ICC prosecutor opposes or does not oppose, walang kinalaman dyan ang Philippine government dahil aminado ito na hindi siya parte ng kaso.